Mga kapuso, pasensya na po kayo at mukhang mag-iinit naman ang ulo ninyo ulit dito. Sa Bacolod City, caught on cam ang pamamalo ng lalaking yan sa isang batang babae. Makikitang nakaupo sa gutter ng lalaki sa public plaza at ang batang babae nakatayo sa harapan niya. Biglang pinalo ng lalaki ang ulo ng bata at napaupo ang bata at tinamaan din sa hita at batok. Ayon sa LGU, mag-ama ang dalawa at nagalit daw ang tatay sa anak dahil kakaunti lang daw ang kita nito sa panlilimos. Gagamitin naman daw yun ng tatay sa pagsusugal. Naku, talaga namang iinit ang ulo ninyo. Kalaunan ay inaresto ang lalaki, nasagip na ang bata at nasa kustodiya ng Bacolod City Department of Social Services and Development. Ang insidenteng yan, pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney Gabby, parang classic plot ng teleserye ito. Ano ang sinasabi ng batas sa mga magulang na ginagamit ang anak sa panlilimos at sinasaktan pa? Nako, kamusta na po kayo? Diyan sa nakita ninyong video na yan, talagang nakakainit po ng ulo, no? Well, wala na sigurong hihigit pa sa isang magulang na siyang nagmamaltrato sa kanyang anak at sa kasong to, di lamang pinipilit na mamalimos ang bata, sinasaktan pa kapag di nakakakuha ng sapat para matustusan ang kanyang pagkalulong sa sugal. Kaya naman medyo mabagsik din ang batas sa pagpaparusa sa isang magulang na tulad nito. Sa ilalim ng batas natin, on anti-trafficking of persons, matuturing na ang pagpilit at paggamit sa isang bata para mamalimos ay isang form of forced labor or involuntary servitude. At yan ay isang form of child trafficking na pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364. Sa ganitong mga kaso po, kung ang trafficking ng isang bata ay ginagawa ng isang magulang, nagiging qualified trafficking na ang penalty ay life imprisonment o panghabang buhay na kulong at may fine ng 2 million pesos hanggang 5 million pesos. Maaari na ito maging kaso sa ilalim ng child abuse law natin o Republic Act 7610 na siyang nagsasabi na kahit na sinong tao na siyang mamimilit sa isang bata na mamalimos ay may penalty ng prison correctional in its medium period to reclusion perpetua. So ano ba ang prison correctional medium? Ito ay kulong ng 2 years and 4 months and 1 day to 4 years and 2 months. So parang mababa po lamang, di ba? Pero ito ay kung sinong tao lamang. Pero again, kung ang magulang ang siyang gagawa nito sa sariling anak, nagiging qualified at mas mabigat ang penalty at magiging maximum penalty. At ang maximum penalty na yan ay reclusion perpetua or hanggang 40 years na kulong. So mas grabe siyempre kung ang sariling magulang ang siyang gagawa ng masama sa sariling anak dahil ito ang tinitingnan natin na siyang magpoprotekta sa kanilang mga sariling anak. Dagdag pa rito ay malamang matatanggalan ng parental authority ang magulang na ito. Isa-surrender ang bata na ito sa DSWD or sa Social Welfare Division ng LGU at usually ang bata will be involuntarily committed to the care of the Social Welfare Department. Kung magkakaroon ng determinasyon na hindi talaga nararapat na ibalik ang bata sa kanyang mga magulang at kung walang mga pamilya o kamag-anak na kukup-kup dito, baka mapilitan na ipaalaga sa ibang nais na tumayong magulang sa batang ito through adoption. So kawawa naman yung batang yan, sana ay hindi na maulit. Yang init ng ulo sa init ng panahon ay naku, tigilan na po yan. Kasama na dyan ang pagsusugal. Walang mabuting mangyayari. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.